Pagpasay natin natin mga kapatid sa Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Amen. Come on, we now be sitting in the presence of God. Praise God. Hallelujah. God is good. In all the time, He is good. Amen. Lagi siyang mabuti sa ating mga buhay. Praise God. So, mayroon ba sa inyo kapituhan ng baha dahil sa bagyong Karina? Meron ba? Praise the Lord. Siguro yung iba hindi lang nakapasok, hindi lang nakalabas ng bahay. Pero praise God dahil tayo ay ligtas. Amen. Hallelujah. Bagamat tayo nalulungkot sa ibang natin mga kababayan na grabe yung apekto sa kanila ng bagyong Karina. Yung ibang mga bahay ay lubog, hanggang bubong, hanggang second floor. Doon po sa aming group chat ng mga pastor ay na minumutur mo, nababasa ko na mayroon nagsasabi, narito na po kami sa second floor ng aming bahay at sa bintana na lang kami mag-i-exit para hindi mapahamak or mapasakat doon sa baha. So, but praise God dahil tayo po dito sa Antipolo ay pinagpala tayo ng Diyos. Can you see that? Bagamat hindi ba stranded sa terminal kung saan tayo nagpunta, pero napakabuti ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Amen. So ito ang dapat natin ipagpasalamat bahagi sa Diyos na siya ay mabuti sa buhay natin. Okay, so open your Bible in the book of John, chapter 8. Ang focus po natin ay yung verse 28. Pero umpisa natin ang verse 22 hanggang verse 30. John 10, verse 22 hanggang verse 20. Basahin ko po sa NIV version. Ang sabi ko dito, Then came the festival of dedication at Jerusalem, and it was winter. And Jesus was in the temple courts walking in Solomon colonnades. The Jews who were there gathered around him, saying, How long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly. And Jesus answered, I did tell you, but I did tell you, but you do not believe. The works I do in my Father's name testify about me. But you do not believe because you are not my sheep. My sheep listen to my voice, and I know them, and they follow me. I gave them eternal life, and they shall never perish, no one will snatch them out of my hands. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one. May the Lord bless His word. Now, sa mga previous messages natin po, ay itinapit natin yung living in Christ. Yung pamumuhay natin kasama, at pamumuhay nasa kay Kristo. At under po doon ay we need to be found in Christ. Kailangan tayo ay masukuman kay Kristo. And the next topic na ating pinag-aralan in the previous messages is living with Christ. Buhay na kasama si Kristo, kasama ang ating Panginoon. That means alive, living with Jesus. Ang under po doon sa living with Christ is the advantages
of a life with Jesus. Okay? So ang buhay na nasa kay Kristo ay mayroong bintahe, mayroong kalamangan. Kaya pinigin, mayroong advantages, mayroong kalamangan ang buhay na nasa ating Panginoon. At noong last Friday, sabi ko noong Sunday, na we will move to the next topic, which is living for Christ. But noong Friday, talagang God spoke to my heart na hindi pa po tapos ang Panginoon para po doon sa advantages of a life with Jesus. So ito po yung ating second part ng ating passage, the advantages of a life with Jesus. Bakit ang galang yung isa na mahal? Again, ito po yung ating part 2 ng the advantages of life with Jesus. Na mga kapatid, ang ating passage, our text, begins as Jesus is walking in the portico of Solomon in the temple in Jerusalem. He was walking. At during the time na ito po ay kapisahan ng tinatawag the Feast of Dedication. At sa mga panahon na yun ay tanggaling sa binanbago. Winter. Winter in Jesus' time, that meant the winter is very cold. Talagang napakalamig ng winter, ng panahon. In verse 24, as we walk, pray and meditate, a group of Jewish people came to him. Yan. Sabi doon ng ating passage, ang grupo ng mga Hudiyo, ito po yung mga religious leaders, mga taong tinitingala sa kanilang espiritual na buhay. Lumapit sa ating Panginoon Jesus at nagtanong, ang sabi nila, kailan mo ba ililihim sa amin? Na ikaw, kung sino ka, at sabihin mo sa amin, please tell us plainly kung sino ka. And then, nais sila marinig mula sa ating Panginoon Jesus na sabihin ni Jesus na I am the Messiah. I am the King. You know what? Dahil ang mga tao ay nag-aantay sila ng hari. Sila po ay nag-expect na mayroong hari magliligtas sa kanila mula sa kapangyarihan ng Roman Empire. Okay. But Jesus responded and told me, the words that I have done in my Father's name will testify about me. Nung tinanong siya ng mga tao, sabihin mo na sa amin, kailan mo ililihim sa amin, itatalo sa amin kung sino ka, sabihin mo na sa amin ng maliwanag na ikaw nga ba ang hari ng mga Hudiyo. Sabi ni Jesus, ang trabaho na aking ginawa sa pangalan ng aking Ama ay magsasabi kung sino ako. But Jesus said, you do not believe. But the problem is you do not believe because you are not belongs to my sheep. Hindi kayo ay nag-belong sa aking mga tupa. Okay? Ang sabi ni Jesus, you are not one of my sheep. I tell you something. The work that I have done in my Father's name, but you do not believe because you are not my sheep. But those who walk and live with Jesus, you will have an advantage in life. Amen. Amen? Can you say that? Amen. Sabi ni Jesus, my sheep listen to my voice, and I know them and they follow me. Verse 27. And in verse 15, I give them eternal life, and they shall never perish, nor anyone that is not named out of my hands. So mayroong advantage ang mga Kristiyano. Amen? Living a life with Christ and walking with Him certainly has good result in our lives. Mayroong magandang resulta. Do you agree with me? Ang paglilingkod sa Diyos, ang mabuhay na kasama ang Diyos ay mayroong magandang resulta sa buhay natin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, abangan mo ang magandang resulta. Hallelujah! Mayroong magandang resulta. Amen.
Can you see that? Praise God. So ano nga ba ang advantages sa buhay na nasa kay Kristo kasama ng ating Panginoon Jesus? What are the advantages of a life with Jesus? Number one is constant presence of God. Yun po yung pinaka matinding advantage sa buhay ng mga Kristyano ay yung presensya ng Diyos. Kasi na, palagi ang presensya ng Diyos. We have the constant presence of God. In verse 20, ang sabi ng verse 20, I give him eternal life. You know, in this gospel, it's not mere a longevity. Hindi lamang ito patungkol sa mahabang buhay. Hindi lamang ito patungkol sa panghabang buhay. But is rather life live in the presence of God. It is all about a life living in the presence of God. Amen. Hallelujah. Ito ay patungkol sa buhay na namumuhay sa presensya ng Diyos. Do you agree with me? So, we have the constant presence of God. Our biggest misunderstanding about Christianity, ang ating pinakamatinding misunderstanding pagdating sa Christianity is that it's supposed to be easy. Akala natin na ang buhay Kristiyano ay supposed to be easy. To be relaxed. Hello? But God never promised that life on earth will be easy. Even He never promised that our lives here on earth will be easy. In fact, sabi ni Jesus, darating ang time that you will be persecuted. You will be handed over to the authorities. That means there is hardship. Mayroong hardship. Mayroong mga challenges. Mayroong mga difficulties sa buhay ng isang pananampalataya. Do you agree with me? Can you see, man? Once we give our lives to Jesus, makakaranas tayo ng hardship. Can you see, man? So it's not supposed to be easy, ang Christianity. But He just promised that we don't have to face Him alone. Can you see, man? Mayroon pangako ang Diyos na yes, mayroon tayong difficulties. Mayroon tayong mga challenges. May mga problema, may mga bagyo, may ulos sa buhay. But He just promised that we don't have to face alone. Amen. Because we have the constant presence of the Almighty God. Amen. So long as you live a life with Christ, you have His presence with you. Amen. Hallelujah. So long na tayo namumuhay kay Kristo, so long na tayo naglilingkod sa Diyos, we have His presence with us. The Bible says Jesus said in John chapter 14, hindi ko kayo iiwan ng walang kasama. Wow! Amen. So ang pangako ni Lord, hindi ko kayo iiwan na walang kasama. Ang context mo dito, sinabi ni Jesus, is about to be executed, to be crucified. Sabi niya sa mga disciple, so nalungkot yung mga disciple, dahil ang tingin dahil yung kanilang Christ, yung kanilang Messiah, yung kanilang hero, ay mawawala sa kanila. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo iiwan na walang kasama. Amen. Kami si Amen. Kaya sabi mo sa katabi, huwag kang malungkot. May kasama ka. May kasama ka. Amen. Mayroong mahalang kasama. Sabi ni Jesus, dahil hindi kayo iwan na walang kasama. Hindi yung mga video like si Sir Louie, hindi siya iniwan ng Diyos na walang kasama. Amen. Mayroong family for Christ na kasama niya. Amen. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo iwan na walang kasama. Of course, He is revealing to the presence of the Holy Spirit. Sabi niya, I go to the Father. I will send another comforter, which is the Holy Spirit. Because represents the presence of the Father. Amen.
Kakisin na. Wow! Di ba? Napakaganda nito? Kung hindi ka iwan na walang kasama, ina, sabi niya, babalik ako sa inyo. And Deuteronomy, sabi ni Moses kay Joshua, in Deuteronomy chapter 31, verse 6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of thee. Because of thee. Of course, Moses is referring, itong thee is referring to the area of Israel, to doon sa mga cities na kapaligid sa Israel na kanilang kaaway. Do not be afraid because of them, because of your circumstances, because of your problems, because of your need, because of your future. Amen? Kaya isipin lang sa estudyante, huwag kayong matapag dahil sa iyong future. Sa iyong pag-aaral. Sabi ni Moses, for the Lord, your God, will goes with you. Amen? He will never leave you, nor forsake you. Wow! His presence will goes with you. Amen? Kaya kung mayroon tayong circumstances, mayroon tayong pagsubok, mayroon tayong problema, huwag kang matakot sa kanila. Sabi ni Moses, sabi ng salita ng Diyos, huwag kang matakot sa kanila because His presence will goes with you. Amen? Kasama mo ang presensya ng Diyos. Another passage na napakaganda ng translation ng version na ito. Exodus chapter 33. Verse 14, sabi na yun, yung translation, napakaganda. The Lord replied, I will personally. Hallelujah. I will personally go with you. Diba? Hindi lamang angel ang kanyang ipapadala ang kasama mo. Hindi lamang ang mga anghel na kalangitan ang kasama mo. Sabi ni Lord, I will personally. Amen. Kasi na, hindi lamang siya magpadala ng representative para sa kanyang pangalan. But sabi niya, I will personally go with you, Moses. Praise the Lord. So personal pala ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Kanisiyan na, hindi ka mag-isip. Kundi ito ay personal. Not force, not power, but personal. Some people believe that yung presence of the Lord is not personal, kundi force. Lakas. No? Sabi ni Lord, I will personally go with you, Moses, and I will give you rest. Everything will be fine for you. So, Lord, nakasama mo personally si Lord, you will have rest in your life. Amen. That means everything will be fine. Amen. Amen. Everything will be okay. Di ba ba? Kapag personal mo kasama ang ating Panginoon. So what the presence of God can do for us? What His presence will do for your life? Ano ba nga ba ang magagawa ng presensya ng Diyos sa buhay natin? Why? Na yung presence ni Lord, yung person presence ni Lord, ay isa ito sa advantages sa buhay ng mga mananampalataya to what the presence of God will do for your life. Ano ang magagawa ng presensya ng Diyos sa buhay mo? The presence of God will lead and guide you. Ingat, ang presensya ng Diyos ay aakay sa iyo at gagabayan ka ng Diyos. Ingat. So, yun po yung advantage that we have the constant presence of God, and His presence will lead us, will guide us. Amen? Siya yung mag-lead sa atin, siya yung mag-aakay sa atin, siya po yung magbibigay sa atin ng pagtubay. Kagisina. He will lead you to the right path, to the right direction. Di ba ba?
Kapag mayroong kang desisyon sa buhay, hindi ka tiyak kung ang iyong desisyon ay tama nga ba o hindi. The Spirit of God, the presence of God will guide you. Amen? Do you agree with me? Will guide you. Another thing that the presence of God can do for you is the presence of God will comfort you. Remember, in the presence of the Lord, there is comfort. There is joy. Amen? Ang presensya ng Diyos ay magbibigay alin sa iyong buhay. Dito ba? Magbibigay alin sa ating buhay. And the presence of God, there is joy. Can you say that? Mayroong old songs, in your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, and I will see, and your presence divided. So, in the presence of God, there is joy, there is comfort. Amen. Kaya kapag nalulungkot ang iyong araw, magpuri ka sa Diyos. Invite mo yung presence ni Lord para kay comfort. Amen. Ang iyong kaaliwan ay hindi nanggagaling sa kabilang symptom, sa kabilang ibayo. Ang ating kaaliwan ay sa presensya ng Diyos. Can you see that? Kaya huwag ka nang mag-base. Huwag ka nang mag-chat. Chat tayo kasi malungkot ako. Nalulungkot ako. Lord. Ang hindi ko alam yung mag-chat din sa'yo, malungkot din. Yung lungkot niya ay pinasa sa'yo. Mag-chat ka kay Lord. Mag-chat ka kay Lord. Sabi mo, Lord, malungkot ako ngayon. Kailangan ko ang iyong presensya na mag-comfort sa akin. Amen. Another thing is, the presence of God will give you insight and understanding. Ang presensya ng Diyos ang siyang magbibigay sa iyo ng pag-uunawa. In the book of Psalms, there was a man whose name was Asaph. Si Asaph ay isang composer, isang writer, isang worshiper, is part of the Levites. Bahagi siya sa lahi ng mga Levita. Of course, as a Levites, siya po ay lahi ng mga sumasamba sa Diyos. Part of the book of Psalms was written by Asaph. Now, in Psalm 73, dumating sa buhay ni Asaph na siya po ay nanghina. Dahil sa mga problema, dahil sa mga suliranin, siya po ay naglupaybay. Siya po ay nawala ng pag-asa. Siya po ay nalungkot. At ang source ng kanyang kalungkutan ay nakita niya yung mga wicked. Nakita niya yung mga wicked na masigit na sila ay pinagpapala in chapter 73 ng Psalms verse 1. Sila po ay pinagpala at nag-arugan sa kanilang buhay. So ito nagbigay sa kanya ng ikalang problema sa kanyang buhay dahil po nakita niya ang pag-undan ng mga makasalanan. Hindi po ba minsan tayo gano'n? Amen. Lord, naglilingkod naman ako sa iyo, Panginoon. Bakit gano'n? Bakit gano'n? Kung sino pa yung naglilingkod sa iyo, Lord, ako pa yung katamtaman lang. Kamantaman yung iba yung naglilingkod, mas lalo silang pinagpapala. So ito yung sentimento ni Asa. Ito yung nagbigay sa kanya ng trouble sa kanyang mind. Then in verse 17, until I went into the sanctuary of God. Of course, the sanctuary, it represents the presence of the Lord. So until I went to the presence of God, then I understood I there am. Naintindihan ko ang kanilang
end sa kanilang buhay. So kung mayroon tayong mga hindi naunawaan, invite mo yung presence of God. Kanisiyanan. Magbibigay sa iyo ng understanding. Magbibigay sa iyo ng pag-unawa ang presensya ng Diyos. Di ba? Kung nagugulumihan na ng isip, invite the presence of God. Because God's presence will give you insight and understanding. Kanisiyanan. Kami mga pastor, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Although we are not trained to interpret the Bible. Kasi meron kami subject talaga na it's all about interpretation ng salita ng Diyos. We are not trained to interpret the Bible, but may mga pagkakataon na ang hirap maintindihan, mahirap unawain. Kahit ilang bis na pabalik-balik ng basahin, ang hirap intindihin. But what we need is the presence of God. Amen. Because it's through the presence of God that will give you an insight and understanding. Amen. Can you see that? Amen. So another thing, ano ang advantages ng buhay kasama si Kristo? Pangalawa, living in the protective custody of God. Living in the protective custody of God. Or pamumuhay sa isang proteksyon ng pangangalaga ng Diyos. Okay? So ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, ang mga tao na namumuhay kasama kay Kristo, He is under His divine protection. Do you agree with me? You're under His custody and you are protected. Amen? Once you're under His custody, you are protected. Do you agree with me? Amen. Kaya sabi ko sa katabi mo kapatid, huwag kang matakot. Protektado ka ni Lord. Diba? Protektado ka ni Lord. Amen. Alam niyo itong mga previous years, noong tayo nagsimula yung pandemya, kahit ako, nakaramdam talaga ako ng takot. Yung unang bugso ng pandemya, para rin ako mag-i-disinfect ako sa loob ng bahay, sa labas ng bahay. Pero then I realized that we are God's children. Amen. We are under His custody. Amen. Of course, you are under His custody. That means you are protected. Protektado ka ni Lord. So, ang ginawa mo, alam niyo, punta ko sa mga grupo ng mga pastor. Nagsama-sama kami, pumunta kami sa Casino Hall at nag-volunteer kami. So, ang ginawa namin, kasagsagan ng pandemya, na walang tao na parang gustahan yung mga lansangan. Ikot kami sa mga checkpoint. Nagdala kami ng mga tubig, pagkain sa mga pulis. Mag-disinfect kami sa mga police station. Because I believe that we are under His custody. Amen? Can you see that? Let us look in verse 11. Sabi ng verse 15, and I give them eternal life, and they shall never perish. So matindi yung declaration ng ating Panginoon. Can you see that? Not just only He gave them eternal life, not just only He gave them His constant presence, but sabi ni Lord, they shall never perish. The word perish, it means to be destroyed or to be punished in hell. But sabi ni Jesus, they will never, they shall never, perish. Of course, this is refers to the future punishment of those who live with Christ, or those who live a life with Jesus and walk with Him.
shall never perish. Amen? Ang mga tao na bumuhay kay Kristo, ang mga tao na naglilingkod sa Diyos, ang mga tao na sama ang Diyos ay hindi sila mapapahamak. Amen. Matthew, sabi ni Jesus, it is not the will of your Father, but which is in heaven, that one of these little ones should be perished. So ano sabi ni Lord? It is not the will of your Father for you to be perished. Amen? Kasi amen? Hindi kalooban niya ng Diyos sa tayo kahamak. One day, alala ko, every Monday kami po ay nagpe-fellowship ng ating tatlong kasamang pastor na puro mga taga-Bisaya. Lahat kami nagpastor kasama at kami tatlo nagpunta dito sa Maynila para tumugon sa tawag ni Lord sa akin na nagpastor dito sa Metro Manila. Every Monday, nagpe-fellowship kami. Yung isang pastor, nasa San Pablo City. Yung isang pastor naman, nagpapastor sa Caloocan. At ako naman sa Paranaque, pero nakatira ako sa Cavite. So, every Monday, nagpipalosyo kami. Minsan sa Cavite kami, minsan sa Caloocan, minsan sa San Pablo. Then, we decided na pagdating ng Monday, ay doon kami sa San Pablo. Nag-share kami, palakasan. So, pag punta namin sa San Pablo, sabi ng pastor doon tayo sa church, mag-fellowship. Nasa aircon, maganda yung lugar. So, sumakay kami, nagkasama kong pastor ng tricycle. Sumakay kami ng tricycle, at yung pastor doon nakamotor. Pagsakay namin ng tricycle, parang biglang kinukuban ako. Dahil yung driver, hindi siya mapakali. Habang tumatakbo yung tricycle, hindi siya mapakali. Limot siya ng limot. So, mayroon ano sa akin, mayroon pangungusap na pagpapaba kami. Sabi ko, Brad, dito na lang kami. So, yung isang pastor na kasama ko, kapag-bagal, tinulak ko talaga na makalakas kami ng tricycle. Tamang-tama lang kami lumabas ng tricycle. Yung gunman, pumutok agad ng dalaw. Kung hindi kami nakasabas ng tricycle, malamang tatamaan kami ng bala. Alam niyo, yung direksyon ng bala, papunta doon sa aking inuupuan. Katabi mismo ng driver. Hello? Sabi ni Lord, it is not the will of your Father. Hindi kalooban ni Lord na ang mga Kristiyano ay mapahamak. Amen. Amen? Napapahamak lamang isang mananampalataya kung siya ay lumalayo sa Diyos. Sapagkat bilang may tulungan niya ang demonyo na galawin ang kanyang buhay. But as long as you live with Jesus, you walk with Him. Amen? Amen. Hallelujah! Sabi ni Lord, it is not the will of your Father that in heaven that one of His little ones should be perished. Praise God. Amen. So the declaration of Jesus is that His followers, His believers, His disciples, His servants, those who live with Him, shall never perish. Amen. Can you see that? Amen. Shall never perish. Amen. Pag matakot, hindi ka mapapahamak sa kamay ng Diyos. Amen. You are protected. Amen. Hallelujah. And the word shall never perish, and means shall never be cast away. That's the original words. Amen. They shall not be destroyed forever. You shall not be cast away. Hindi kayo magtatabuyan. Hindi kayo tatapon. Hindi kayo tatakwil ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Walang sinuman na lumalapit sa Diyos na natakwil ng Diyos because He is a loving Father. Amen. Can you see that? Amen. He is a gracious God. Amen. A merciful God. Hallelujah. You shall never be cast away. Amen. Amen.
Can you say that? Hindi ka itatakwil ni Lord. Kami mo nasa katabi. Hindi ka itatakwil ni Lord. Dahil mahal ka niya. Praise God. Wow. What a promise. Amen. 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 Hallelujah. May pangako si Lord. You will never cast them. You will never be cast off. Balikan natin yung verse 8. And I give you eternal life, and these shall never perish, neither shall any. Neither shall any. Think of the word any. Pag sinabing any, mga kapatid, the words any refers to any power, any danger that might attempt your life. Yung word na ini, it refers to any power, any danger na mag-aapit sa buhay mo. Do you believe it? Neither any powers, any dangers that might attempt in your life. Salamat sa Panginoon, di ba? Amen. Of course, it will apply either to me or to the devil. Di ba? Any power of the devil or man that will attack your life, walang kapangyarihan. Di ko ba? Do you agree with me? Walang kapangyarihan. Because what? Sabi ng Bible, and I give it eternal life, and we shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hands. Sa ibang version, sa NIV, NLT, ESV, ang gamit po dito is snatch. But sa King James, pluck them out of my hands. Pluck. Walang makabubunot. Amen. Ina. Amen. Out of my hands. The word pluck or snatch, it refers to the attacking works of the devil in your life. No attack of the devil will snatch you out of his hands. Amen. Can you see that? Snatch refers to the attacking, startling, and stealing sheep like a wolf. Remember, sabi ni Jesus in verse, babalikan natin yung verse, the thief cometh not, but is still to kill and to destroy. Hello? But I give that you might have life and that you might have it more abundantly. Mga kapatid, we must be careful. Anyone? There are people who claims to have truth, but are really seeking to deceive believers. Alam ko, mayroon ilang sa inyo na nagpapalo sa isang kilalang minister, ang kilalang church. Pero mayroon na po silang lihis na teaching na John 20, yung thief, yung magnanakaw doon ay hindi daw yung si Satanas. Hindi daw yung ang bigger, but Yahweh. Si Yahweh daw yun, ang Diyos ng Old Testament. This group believe that ang Diyos ng Old Testament at ang Diyos na yun ay magkaiba. Pero the Bible says na He is the same yesterday to be and forever. Can you see that? Hindi po iba ang Diyos noon kaysa ngayon. He is the same. Can you see that? So the Bible says that the devil described as a roaring lion seeking whom he may devour. But Jesus says, no one can snatch him out of my hands. Can you see, man?
Jesus hold him so secure. Jesus hold us so secure in His hands. Even, I give him eternal life, and he shall never perish, nor anyone. I give you an example. Nor anyone that is snatched them out of my hands. That means Jesus has us safely in His own giving and keeping. Even, iningatan tayo na doon ni Lord. Sabi ng Diyos, walang sinimang makakaagaw sa kanila mula sa ating kamay. At hindi lamang yun. Sabi ng verse 29, my Father who has given to me is greater than all, and no one can snatch thee out of my Father's hand. Ano sabi ni Jesus? My Father give them to me. Ito tayo. Ito ka. Ito ka. Nasa kamay ka ng Ama at ibinigay ka dito kay Jesus. At ang sabi ni Jesus, no one can snatch them out of my hands. Sabi ni Jesus, in verse 29, my Father has given them to me, is greater than all, and no one can snatch them out of His hands. That means, binigyan ka ng Ama doon kay Jesus, and nobody can snatch you from Jesus' hands. Hindi ka rin binitawan ng Ama. So both ang Father and Son, ginawagan ka. That means you are secure. You are under protective of His custody. It is a divine assurance. A life of total security is in the hands of God. Can you see that? Do you agree with me? The security that Jesus offers is not security as the world understands. Security. Di ba? Tama po ba? Kamakailan lang, one of the most influential person in the world, they became the President of the United States, the powerful nation in the world, was assassinated. Hindi po ba siya yung dating Prime Minister ng Japan? Inassassinate. Dahil sa nakaraang buwan, yung si Trump, grabe na yun ha. Amerika na yun. Matindi yung kanilang security. Matindi yung kanilang security measure. Na yung security, malayo yung kanilang, yung reduce na kanilang scope na kanilang, pagbabantayan. Pero napasok pa rin sila. Buti na lang, hindi napuruhan. Iningatan si Trump ng Panginoon Diyos. Dahil, alam niyo, si Trump, he's a Christian. Siya yung personally na nag-declare that the capital city of the world is Jerusalem. The city of God. At si Trump, yung nag-alis ng pagbaban ng mga prayers sa mga public school. Dahil ang Amerika, bawal ka mag-pray ng Merry Christmas. Mapakulong ka. Pag mag-preach ka sa lasaman sa school, mapakulong ka sa kagagawang ni Obama, sa Muslim, na presidente. Mapakulong ka. Pero sa panahon ni Trump, ibinalikin. Iningatan siya ng Diyos, sama ko ba? Pero gano'n naman, napasok yung madalang security system. Bakit yung security ni Lord ay hindi yan mapapasok na kahit sino man? Hallelujah! Hindi yan magpapasok ng kahit sino man ang security ng Panginoon. Why believers are eternally secure? Bakit tayo eternally secure tayo? Mga kapatid, why? That we who live in Christ are eternally secure.
believers, believers are secure because the Father gave them to Jesus. Amen? Kanino tayo binigay? Kanino tayo binigay na naman? Kay Jesus. Praise God. Yeah? Ibinigay tayo kay Jesus. Salamat sa ating mga bagulang, hindi tayo binigay sa iba. Sabi mo sa atin, ano matatabi? Pasalamat ka. Hindi kayo pinamigay. Marahil, munti ka ng ibigay. Ay, pamigay. Yeah. Binigay tayo kay Jesus. Amen. That is why we are eternally secure in the hands of God. Because the Father gives us to Jesus. My Father has given them to me. Is greater than I. In the second thing, believers secure because He gives eternal life to them. Secure tayo because binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? I gave them eternal life. So you are now secure. Di ba ba? Hindi na tayo kayo matatakot sa kamatayan. Amen? Amen. Yeah, dahil secure na tayo. Mayroon tayong buhay na walang hanggan. Kamang palapakan natin ng Diyos. But for us to enjoy these advantages of a life with Jesus, we need to do something. Hindi lang naman darating sa buhay natin na wala tayong ginagawa. Yes, ang salvation is a free gift, di ba? Libreng kaloob ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay sa ating Panginoon Hesus. Tingnan, at ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan lamang kay Jesus. But, we have the responsibility. Ano ang ating responsibilidad para tayo ay ma-enjoy natin yung advantages ng buhay na sa ating Panginoon? Ano yung ating advantage? Ano yung ating responsibility? Jesus explained that those who are His or are His sheep, they only respond to the voice of their own sheep. Kailangan lamang nila mag-respond doon sa tinig ng kanilang shepherd or pastor. And verse 28, Jesus says that those who hear His voice and follow Him shall never perish. Yeah? Okay? My sheep listen to my voice, and I know thee, and they follow me. Okay? Ang mga tumbang na nakikinig sa Kanya, sila po ay hindi mapapaham. So, ano yung ating responsibility? In the context of John chapter 3, our responsibility is hearing His voice. Can you see that? Yun po yung ating tungkulin. For us to enjoy the advantages of a life with Jesus is to hear His voice, to listen to Him. Amen? We have to listen to Him speaking to us. Do you believe me? Kasi ang Diyos ay nausap sa atin. But remember, we live in a noisy world. Di ba? Napakaingay ng mundo. Amen? A world filled with all kinds of different voices. Puno-puno ng magkakaibang mga tinig. And all of those voices are competing for our attention. Di ba? Lahat ng mga voices na yun ay nagko-compete sa ating attention. So it's difficult to really listen to the voice of a true shepherd. Di ba? Iman, mahirap naman ba? Example na lang. Itong lady. I believe that you and I heard a number of different voices this week.
Di ba? Marahil kanina nakarinig ka ng boses, huwag ka naman magsalita maulan ngayon. Amen. O kaya kahapon pa lang, nakarinig ka, may boses, huwag ka naman muna magsalita. O yan, boses na narinig mo, marami kang labahan. Ha? Isang linggo mo lang, tapos yung labahan mo. Pero, oy, huwag ka muna magsalita. Dahil kailangan mo mag-meet yung kaibigan mo. Diyan? So maraming tayong narinig. And all these voices are competing for our attention. Can you see, man? And all these voices are incredibly good and convincing. Huh? Huwag ka muna magsimba. Grab mo yung opportunity. Double P ka ngayon. Hindi mo ba convincing yun? Yung double P? Amen. Convincing yan. Convincing yan. Hindi masama. But you need to hear the voice of God. Amen. You need to listen to His voice. Amen. Ano ang dahilan? Why we miss hearing God? Bakit hindi natin naririnig sa Lord? Ha? Why we miss hearing His voice? Ano mga dahilan? Ano ang ating dahilan? Number one, why we miss hearing God is Jesus is not saying what we expect. Ang sinasabi ni Jesus ay hindi ang ating inaasahan. Noong nakaraang sunan ng ating president, maraming mga expectation. Ang sabi nila, ang gusto ko marinig ganito, ganyan. Ang gusto ko marinig na sasabihin ng ating Pangulo ay dapat ganito at ganito, ganyan. Now, nung hindi natugon ang kanilang expectation na gusto nilang marinig, na kanilang inaasahan, nag-murmur. Di ba? At wala nang gana makinig. Ganun naman tayo minsan, di ba? Kapag ang sinasabi ng Diyos sa atin ay hindi yung ating inaasahan, we don't listen to Him. Condition. So the first reason why we sometimes miss hearing Jesus' voice is that we are saying what we expect. He's not saying what we expect. And that was true to the Jewish leaders. Dahil, tulad na sinabi ko kanina, the people were beside Jesus, listening to Jesus, but they don't really hear Him. Dahil ang sinabi ni Jesus ay hindi din kanilang inaasahan. Ang kanilang expectation na si Jesus ang Messiah ng Israel that will act like David na magtatanggol sa kanila at magpapalaya sa kanila mula sa Roma. So that's the problem. Yun ang kailan kung bakit hindi natin narinig ang mensahe ni Lord. Kasi ang sinasabi ng Diyos is different sa ating mga expectation. Can you see that? Amen. Do you agree? Amen. Hallelujah. Mayroon pa isang tao, discouraged siya. Talagang, ang dating problema, nag-complain siya kay Lord. Sabi niya, Lord, wala na bang katapusan yung aking problema? Wala na po ba akong pag-asa, Panginoon? Dahil bakit ganito lagi? Bakit walang katapusan lahat? Bakit pa ulit-ulit na lang? So nanghina siya, pinanghinaan siya ng loob. One day, sinagot siya ni Lord. Sabi ng Panginoon na, nakinig ka. So sabi ng Kristyano, yes, Lord. Sabi ng Panginoon, itinuro ng Diyos yung malaking bato
Sabi ni Lord, nakita ko yung batong yan. Sabi ng Kristyano, yes Lord, nakikita ko. O sabi ng Kristyano, wow, ito na ang malaking blessing. Batong malaking pagpapala. Sabi ng Kristyano, ano tayo ito Lord? Sabi ni Lord, puntahan mo at itulak mo. So itulak niya yung bato. Nang malaking bato, itulak na. Itulak niya ng tulong-tulong. Hindi niya maiusog yung bato. Nagkumpli na naman siya kay Lord. Lord, hindi ko kaya, Panginoon. Akala ko ba ito'y busy na para sa atin. Ang hirap naman ito, Lord. Sabi ng Panginoon, anak, hindi ko sinabi na iusog mo yung bato. Itulak mo lang yung bato para lumabas na. Sometimes, kapatid, ay nangihina tayo. Pinanghinaan tayo ng loob dahil yung expectation natin ay hindi natupad. Kaya wala tayong gana makinig sa Diyos. And that's the reason why we miss sometimes the voice of God. It's because tayo po, yung ating expectation ay hindi lang sinabi nito. Another thing, why we miss hearing God, Jesus is saying something we don't want to hear. Yan. Doon sa mga messages, di ba? Ang gusto natin pakinggan, ang gusto lang natin, ang pinapakinggan lang natin, gusto natin yung pabor sa atin. Pero pag-rebuke na ni Lord sa atin, ayaw natin. Sabi mo sa katabi mo, aminin mo na. We miss sometimes hearing God, the voice of God, because God is saying something that we don't want to hear. Amen? Ayaw natin pakinggan. Dahil ang gusto natin yung masarap lang sa ating pangdinig. Amen? Yung mag-ating lang ng ating spirit, yung gusto natin. Pero yung mga ayaw ni Lord na gusto natin, na nais natin iparinig sa atin, ay ayaw natin pakinggan. Nagiging eksakto. Naalala niyo si Jonah? Si Jonah, sabi ng Jonah chapter 1, the word of the Lord came to Jonah saying, go at once to Nineveh. There was a man to Jonah, the prophet of Israel. Jonah, pumunta ka sa Nineveh. At ipangaral mo, sabihin mo sa kanila, ang judgment ng Diyos. Pero anong ginawa ni Jonah? In verse 2, he went to the other side of Nineveh. Opposite to Nineveh. Ito yung Nineveh, ang kanyang pinuntahan ay opposite. He went to opposite direction. Okay? Ayaw ni kasi ni Jonah na marinig niya na ang Nineveh ay magbalik sa Diyos. Gusto ng Panginoon ang Nineveh na ubod ng kasalanan ay maligtas sila mula sa judgment ng Diyos. That is why God commanded Jonah to preach, to deliver God's word to Nineveh. Pero ayaw ni Jonah, Lord, bakit naman gano'n? So I went to Tarsus, the great exit of Nineveh. Another one, do you remember the young rich man? Or the young ruler rich man? Naalala niyo ba? Yung isang batang mayaman. In Mark chapter 13, verse 17 to 30, ang istorya po doon, lumapit sa kay Jesus. Sabi ng binatang ito, Lord, how I can inherit eternal life. So itong binatang ito, gusto niya magkaroon ng buhay na walang naman. He wanted to inherit eternal life. Pero sabi ni Jesus, ganito, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan,
sundin mo ang mga utos. Huwag kang pumatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, igalang mo ang iyong ina at ama. Sabi ng binata, Lord, mula sa aking pagkabata, ay nagampanan ko na ang lahat ng mga ito. Pero sabi ni Jesus, isa na lang. Sabi mo sa katabi mo, isa na lang. One more thing. Isa na lang. Verse 51. And Jesus looked at him and loved him. One thing you lack to see. Go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. Ano sa palagay mo? Kung ikaw ang nasa katayuan ng binatang ito, nung nagnanais ka magkaroon ng eternal life, pero mayaman ka, tapos sasabihin sa iyo ni Jesus, umuwi ka, ibigta mo ang lahat ng iyong ari-arian, ipamigay mo sa mga binahang, at bumalik ka dito na empty. Sumunod ka sa akin. Ano sa palagay mo? Matamis ba pakinggan? Ano sa palagay mo kung ang marinig mo kay Lord? Iwan mo ang iyong trabaho at maglingkod ka sa akin. Matamis ba yung pakinggan? I believe. I hate it. Amen? Sabi ni Lord, one thing lang. Go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. This was not what he wanted to hear from Jesus. Hindi po yun ang gusto niya marinig ng Jesus. Amen? He was shocked on what? On his side, grieving, for he had many possessions in his life. And Jesus saying that he don't. Jesus is saying something that they don't want to hear. Verse 22. At this, the man's peace ill had one of his son because he had great will. Nalungkot siya. Yeah? Ibig sabihin, hindi masaya pakinggan. Hindi masarap pakinggan. Hindi niya gusto yung kanyang narinig. Ang gusto lamang niya marinig, yes, magkaroon ka ng eternal life, bumalik ka, mag-enjoy ka sa iyong buhay. Pero sabi ni Jesus, go and sell your possession and give to the poor. And one of his son, because she had a great possession. Kaya sabi ni Jesus, mahirap talaga ang mayaman makapasok sa kaharian ng Diyos. It's not easy. It's impossible for a rich man to enter into the kingdom of God. At ang sabi pa niya, it is easier the camel to enter, to go through a needle than a rich man to enter into the kingdom of God. Mas madali pa daw yung camel makapasok sa needle, karayom, kaysa isang mayaman makapasok sa karayom ng Diyos. Jonah and the rich young man did not want to listen to God because they don't like what they hear about God. Alam niyo, ito rin ay nangyayari sa buhay. Can you see that? This can happen to us. We don't really want to go where the shepherd is calling us to go. At gawin natin kung ano ang sinasabi sa atin ng Lord. So we give up listening to Him. Dahil ang ating narinig ay hindi yung gusto natin. Can you see mo? Kaya sabi ni Peter, Lord, sino ba ang maliligtas? Sabi ng mga disciples, sino ba ang maliligtas kung gano'n? At ito si Peter, sabi ni Peter, verse 12, then Peter spoke up, we have left everything to follow you. Lord,
What happened to us? We left everything. What happened to our sacrifices? The sleepless night. Ano ang mangyayari sa amin? Ano yung mga sakripisyo namin, Lord? Ano yung aming paghihirap? Ano naman yung aming paghihirap, Panginoon? Sabi ni Jesus, truly, I tell you, Jesus replied, no one who has left home, or brothers, or sisters, or mother, or father, or children, or fields for me and the gospel, will fail to receive 100 times as much in this present age, homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecution, and in age to come, eternal life. Walang sino man daw na nag-iwan ng kanyang pamilya, magulang, anak, no? Mga ari-arian, na hindi makatatanggap ng 100 times. Dahil hindi pinakinggan ng young ruler yung sinabi ni Jesus, go! And sell all your possession and give to the poor and come and follow me. Hindi niya pinakinggan. Dahil ayaw niya yung marinig ang hindi niya alam. Kung ibinigay pala niya, ibinigay pala niya, at ibinigay sa mga dukha, sabi ni Jesus, will receive 100 times. Di na. Pag maglingkod ka pala kay Lord, pag mag-sacrifice ka pala kay Lord, you will receive 100 times. Do you believe me? You will receive 100 times. Walang sino man daw na naglilingkod sa Lord, hindi makatatanggap na 100 times. Ina? Kahit may sakit at karamdaman ka, naglilingkod ka kay Lord, ginagawa ko yung pinapagawa sa iyo ni Lord, you will receive 100 times yan. Kahisinan. Kahit mayroon kang pangangailangan, pero you succeed in the kingdom of God, you will receive 100 times. Kahit busy ka sa pag-aaral, hallelujah, pero ginagawa mo yung tungkulin mo ibigay sa iyo ni Lord, you will receive 100 times PhD. Kahisinan. Anong palapakan niya natin? That's the advantages of the believers. Ina, kahisinan. Sa aking pagtatapos, I just want to lead you. Come on. The man who live and walk with Jesus always reaches his destination. Ina, and I declare it right now in your life that you will reach your destination. Ina, in the name of Jesus, I declare by the power of God, according to His word, that you will receive 100 times. You will reach young people, parents, you will reach to your destination. Can you see, amen? As long as you serve God. Hallelujah. Mararating mo ang iyong destination. Di ko ba? Do you agree? Tama na tayo kayo sa precision ng Diyos. Praise God! Praise God for His word!